again, once again, welcome back to my channel. Welcome back to my vlog, to my FB page, to my YouTube subscribers. Again, welcome po sa inyo. Okay, so panibagong review na naman po ito, panibagong topic na pag-uusapan natin. And as you saw it on the thumbnail at sa title, so this is all about Nanbu coin and Wooloo coin. Nanbu, ito po yung Nanbu coin, yung pinaka-in-demand ngayon. At ito naman po yung Wooloo coin for good health. Ito for good, ulitin ko po, ito po ay for good health, for strength, for iwas sakit, for protection against bad luck, okay? Basta anything na may kinalaman sa kalusugan, anything na may kinalaman against sa mga hindi magandang pangyayari. At ito naman po ang Nanbu coin. Itong Nanbu coin, ginagamit po ito, uulitin ko, para po ito sa mga may kinalaman sa mga pagtaya, okay, like sweepstakes, lotto, easy to lotto, scatter, mga online na basta online betting, mga online taya-taya, okay? Ito po yun, Nanbu coin, para mapataas po yung chance po ninyo, mapataas to increase the chance of winning. Hindi porket ibig sabihin may Nanbu coin kayo, automatic, mananalo kayo agad. Pinapataas niya po yung tsansa. Okay? In short, ito po ay booster. Okay? Binuboost niya po yung good luck, binuboost niya po yung inyong positive energy nang sa ganon, kung kayo po ay tataya ng any kind of betting na may kasamang money, mapapataas niya po yung chance ng inyong pagkapanalo. Yun po ang ano ng Nanbu coin. So without further ado, let's start our topic for today. So this is all about the top 20 most interesting question about the Feng Shui Nanbu amulet coin at ang Wooloo amulet coin. Okay? Feng Shui Wooloo for good health, for strength, for anti-bad luck, iwas aksidente, iwas malas, for healing, okay? Kung kayo may sakit, pwede rin po kayo nito, okay? Para to booster din po ito, booster para mapataas yung chance at mapabilis ang inyong paggaling. For protection din po ito against bad luck, accident, bad news, protection sa mga hindi magandang kaaya-ayang mga pangyayari. Okay? Anything na may kinalaman sa inyong kalusugan at pinapalakas din po niya ang inyong mga pangangatawan para iwas sakit. Okay? Ito naman po yung Nanbu coin. Alam niyo naman po ang ibig sabihin niya ito, anything na may kinalaman. Kahit yung mga sabong, mga yung pagtataya sa karera ng kabayo, yun. Anything na may kinalaman sa pagtataya ng pera, ayan, ito po yung Nanbu coin. Mga lotto, easy to lotto, mga color games, scatter, etc. etc. So ngayon, sisimulan ko na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Sisimulan ko na po yung top 20 most interesting question. Makinig po ng mabuti kung kayo po ay may Nanbu coin, especially mga bumili na po sa akin. At I'll make it sure na kailangan po talaga dumaan po yan sa ritual ng pag-activate. Ito po yung tinatawag na cleansing, using the cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner para magkaroon po siya ng visa. So, para ma-activate po siya. So, ito po yung cleansing bowl. Okay, ito po yung cleansing bowl at ito po yung activation bell. So, lahat po ng mga bumibili sa akin, dito ko po dinalagay for activation, for cleansing. Nang sa ganon, magkabisa po ang inyong mga lucky charm. Hindi lang po ang mga Nanbu coin, hindi lang po ang mga Wooloo coin ang nire-ritualan ko dito. Lahat po ng mga accessories na isinusuot. Okay? Yan. Dito po siya ina-undergo para magkabisa po siya. So, without further ado, let's start our topic for today. Okay, makinig ng mabuti. Ito po yung top 20 question. Para nang sa ganon, hindi na kayo tanong ng tanong kung kayo po may mga Nanbu coin. Uulitin ko, kailangan po ang Nanbu coin dumaan po sa tamang ritual na pag-activate o yung cleansing. Without the activation, without the process, okay, without the undergo, halimbawa hindi dumaan sa ritual, ito po ay walang visa. Uulitin ko, wala po itong visa. Therefore, pag sinabing walang visa, hindi nyo na kailangan panoorin po itong top 20 most interesting questions. So, ulitin na po. Simulan na po natin. Okay, hindi na tayo patumpik-tumpik pa. Isinulat ko po yung top 20 na pwedeng itanong sa akin ng mga may mga Nanbu coin. Especially yung mga bumili na po sa akin. Kayo po, yung mga suki ko na mga bumili na po sa akin. Kayo po yung prioritize ko dito. Gagawin ko tong video na to para sa ganon, hindi na kayo tanong ng tanong, panoorin nyo na lamang po. Number 1 question. Pwede bang isuot ang Nanbu coin or ang Wooloo coin while sleeping? Okay? Ayan, Nanbu coin, Wooloo. Pwede daw ba isuot or pwede itabi sa inyong mga kama, okay? Sa inyong mga higaan? Yes, pwede po.
Wala naman po masamang mangyayari kung itatabi niyo siya or nakasuot, okay? So, pangalawa, next question, okay lang ba isuot ang Nanbo coin? Or idalhin? Pwede bang isuot or dalhin sa simbahan ang inyong Nanbo coin or ang iyong Wulu coin? Okay, Nanbo at ang Wulu. Okay, yes, the answer is yes, pwede naman po. Wala naman po itong contradiction. Number 3, pwede bang magsuot ng Nanbo coin ang mga bata? Okay, yung mga bata hindi pa pwede. Hindi pa pwede yung mga Nanbo. Pero itong Wulu, pwede po. Any gender, any age, bata, matanda, baby, pwede po ito. Itong Wulu coin. Pero ang Nanbo coin, hindi pwede po ito sa mga bata. Sa mga dalaga, pwede. Binata, pwede. Mga college student, pwede. Yan, mga nag-aaral, pwede. Pero wag naman yung sobrang bata na elementary, high school. No. Okay? So, sana nagets nyo. Etong Wulu, pwede po kahit sino. Okay? As nabanggit ko na po kung ano po benefits niya ito for good health, pang-iwas sakit, pang-kontra sakit, for healing, for anti-bad luck, for anti-sakit, okay, etc., etc. Okay? Pwede po ito sa mga bata, kahit anong edad, matanda, bata, any gender, okay? Next question, pwede bang number 4, pwede bang Number 5 na pala. Pwede ba ang Nanbo coin at Wulu coin for business? No. Yung halimbawa may negosyo kayo, may tindahan kayo, tapos gagawin nyo itong pampaswerte, pang-attract ng customer. Hindi po. As I've said, iba po yung benefits nito at nabanggit ko na po yon at iba rin po yung benefits nito. Hindi po siya akma pang business. Kung kayo po may mga tindahan, may mga gusto nyo dumami customer nyo, ibang lucky charm po yon, hindi po itong dalawa. Okay? So, walang kinalaman. Okay, next. Number 6, kailangan bang dumaan sa ritual ng pag-bless or pag-activate ang inyong mga Nanbo coin at ang Wulu coin? Yes, kasi sabi ko lang, kay mandatory po, kailangan dumaan po ito sa tamang ritual ng pag-activate o yung tinatawag na cleansing using, nabanggit ko kanina, the cleansing bell and activation bell under the name and birthday ng owner. Okay, uulitin ko, under the name and birthday ng owner. Okay, ang Wulu Nanbo at ang Wulu amulet coin. Okay, next question. Okay, pwede daw ba gawing kwintas or bracelet ang inyong Nanbo coin at ang Wulu coin? Pwede daw ba gawin itong kwintas or bracelet? Yes, pwede po. Wala pong masama. Okay lang. Okay? Number 8, lahat po ba ng Nanbo coin at Wulu coin ay iisa lang po bisa? Yes, yung Nanbo, iisa lang po bisa nito kasi may another version to eh. Pero parehas lang po. Ang Wulu ganun din. Pero magkaiba po sila ng benefits ha. Di ba? Kakabanggit ko lang kanina. Magkaiba po sila ng benefits. Okay, next. Pwede bang magsuot ng Nanbo coin or Wulu coin? Wulu. Ito po yung Wulu, Nanbo. Pwede daw ba sila isuot habang naliligo? Okay? Bawal po. Bawal isuot ang inyong mga lucky charm pag maliligo. Okay? Next question, number 10. Okay lang ba na isuot ang inyong okay lang ba isuot or dalhin ang inyong Nanbo coin at ang Wulu coin sa hospital, sa burol, sementeryo, sa lamay? Yes. Bawal po. Ay, hindi. Pwede. Ang Nanbo at ang Wulu, ang Nanbo at ang Wulu, pwede po. Pwede pala dalhin sa hospital, burol, sementeryo, pwede kahit sa bundok, sa mga party-party, sa mga disco, pwede po. Wala naman pong bad contradiction po yung wala namang masamang ibig sabihin kung dadalhin mo sila sa mga ganong lugar. Okay? Or sa beach, sa resort, pwede po. Kahit saan. Definitely kahit saan pwede. Next, number 11, pwede daw bang hawakan ng ibang tao ang inyong Nanbo at Wulu? Okay? Eto, makinig po ng mabuti. Kung ibang tao, wag nyo po ipapahawak, katotoo lang. Kung ibang tao. Pero kung halimbawa may asawa kayo at hahawakan po ng inyong mga asawa, okay lang yan. Okay, kasi asawa naman eh. So, okay lang yan. Kahit asawa, okay lang. Pero kung yung ibang tao, wag na. Hanggat maaari, wag. Pero kung sa asawa, pwede po ipahawak ang Nanbo coin at ang Wulu coin.
Okay, so nag-gets sana, no? Pero hanggat maaari, huwag na lang ipahawak. Okay? Pero sa asawa, pwede. Okay, next, question number 12. Pwede po ba na lagyan ng mga liquid oil charm, yung mga papahira ng mga pampaswerteng langis, ang inyong nanbu, okay, at ang inyong wulu. Pwede daw ba lang pahiran po ito ng mga Lucky Charm oil? Bawal po. Okay? Kahit matalsikan po ng mga chemical liquid substance, bawal na bawal po. Kasi nga, idadaan ko po yan. Pag bumili po kayo sa akin, idadaan ko po yan sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday. So, bawal po ito nagpahiran ng any kind of liquid substance. Kahit alcohol, hanggat maaari, bawal. Okay? Ayan po. Nanbu at ang wulu. Next question. Pwede po bang gamitin or isuot ang wulu coin at ang nanbu coin kung ito po ay may sira na or may crack or may sira na ganyan? Bawal na po. Kung ito po ay nagkaroon ng crack or nasira po or parang natabingi. Okay? Basta any kind of pagkasira, whether it's a minor or major na pagkasira, pwede daw po itong gamitin or isuot. The answer is bawal na po. Okay? Bawal na po siya. Next question, number 14. Okay lang ba na magdala or magsuot ng multiple nanbu coin at ang wulu coin? So, ang tanong niya dito, gusto ko bumili ng dalawa, tatlo nyeto, at dalawa nyeto, tatlo nyeto, kung sabay-sabay ko po sila pwedeng gamitin. Yes, pwede naman po. Kahit marami kayong dalang nyeto, marami kayong suot nyeto, pwede po. Wala naman pong contradiction kung tatlo-tatlo yung ganito nyo, yung isa suot-suot nyo, yung isa nakalagay sa wallet, yung isa nakalagay sa bulsa, yung isa nakadisplay sa inyong cabinet, okay lang po yun. Kahit ilan po na magkaroon kayo nito, okay lang, wala naman po masama, okay? So next, number 15, okay lang po ba na may kasamang ibang accessories ang fax? So, halimbawa, ang inyong nanbu coin at ang inyong wulu, gagawin nyo po siyang kwintas or bracelet. At meron kayong other necklace, pwede daw ba sila magkatabi or magkasama? The answer is yes, pwede naman po. Wala naman pong contradiction kung kayo po yung may mga other necklaces or other bracelet or halimbawa may mga rosaryo kayo, pwede naman po, wala naman po masamang ibig sabihin or bawal kung kayo po ay magsusuot nito. Okay? So, again, papakita ko lang po muna sa inyo. Ito po yung front. Ito naman po yung back. Okay? Ito naman po yung front. Ito naman po yung back ng wulu. Okay? So, sana next question. Okay? Saang bansa galing ang nanbu coin at ang wulu? Kung di ako nagkakamali, sa Tibet, China. Kung di ako nagkakamali, basta sa Tibet, China. Along China. Okay? So, next question. Pwede po bang nakatakpan ng damit ang inyong mga nanbu coin at ang wulu coin kung sakali pong gawin nyo po itong kwintas? Halimbawa, gagawin nyo po itong kwintas, tapos gusto nyo nasa loob, bawal po. Hanggat maaari lang ha, ilabas nyo na lang. Okay? Pero, kung gusto nyo sa loob, pwede naman po. Halimbawa, isusuot nyo lang siya accessories, papasok kayo sa trabaho, pwede naman po. Pero kung halimbawa, tataya na kayo, or mag-aano kayo, nakalabas. Okay? Pero itong wulu coin, hanggat maaari talaga, nakalabas. Hanggat maaari. Pero kung nakapasok sa loob, okay lang din po. Wala namang gaanong masamang Pero mas gusto ko kasi, ako personal opinion ko lang to, mas gusto ko yung nakalabas. Okay? Mas gusto ko lang yung nakalabas. So, nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyo sa loob ng damit or sa labas ng damit, wala naman po masamang ibig sabihin yun. Okay? Number 18, pangontra din po ba sa sakit at malas ang nanbu coin, ang wulu coin? Ang pangontra sa sakit at malas, ito po, wulu. Pero ang nanbu, wala po siyang kakayahan para kontrahin niya yung mga bad luck, yung mga masasamang pangyayari. Wala po siyang kakayahan. Para lang po ito mapataas yung chance nyo na manalo. Sa anumang uri ng mga, alam nyo na, mga taya-taya, mga scatter-scatter na yan, alam nyo na, mga kare-karera, sabong-sabong, di ba? Next, saan po pwede ilagay ang inyong nanbu coin at ang inyong wulu coin kapag hindi mo siya ginagamit? Pwede sa bag, ipirme nyo lang po siya, panatilin lang siya sa bag, pwede rin sa bulsa, pwede rin sa inyong likod ng cellphone,
Okay, sa inyong sa likod ng cellphone. May mga nagsasabi daw sa akin, kesyo bawal daw. Hindi pwede po. Diba sa inyong mga sa likod ng cellphone, ganito. Diba likod ng cellphone. Tapos dito nyo ilalagay. Pwede naman po yan, ganyan. Kahit, yan. Ayan. Pwede po ganyan, okay lang. Kahit yung hulo coin, lagay nyo, okay lang din. Wala naman pong masama kung ilalagay nyo po siya. Okay, kung i-display sa inyong bahay, pwede rin po sa inyong kwarto. Ilagay nyo sa inyong kwarto, okay lang din po. Wala naman po masama. Okay? Next, kailangan bang laging daladala or suot-suot ang inyong mga nanbu coin at ang hulu coin? The answer is yes. Hanggat maaari, kailangan talaga daladala mo siya, or kung balak mo siyang gawing kwintas, hanggat maaari, suot-suot mo siya. Okay, kailangan talaga kapit-kapit, nakadikit siya sa katawan mo kahit saan ka magpunta hanggat maaari para yung taglay niyang bisa talagang mananamnam mo. Yung bisa niya talagang para sa'yo lang, okay? Ikaw yung kinikilala niyang owner or master. Kaya hanggat maaari, suot-suot mo sila. Okay? Or dala-dala mo sila hanggat maaari. Anywhere you go, hanggat maaari, okay? Next, number 20. Kailangan ba laging isuot ang inyong mga nanbu coin at hulu coin para magkabisa? Yes, kahit saan, kailangan talaga. Kakaulit ko lang. Okay? Kahit saan po, pwede po. Pwede, kailangan isuot mo sila hanggat maaari para magkaroon po siya ng visa. Okay? So, pwede po ito gawing kwintas, pwede po itong gawing accessories, nasa sa inyo na po yan. Pwede rin nyo po gawing ipasok sa wallet, yes, pwede po. Wallet, pouch, bag, anything. Likod ng cellphone, pwede po. Okay? Tapos pang display, pwede rin po sa inyong mga working table, office table, pwede rin po. Okay? So, bawal lang po ito ilagay sa kusina, sa CR. Bawal po. Kusina, CR, pwede. Okay. Hindi pwede. Kusina, CR, bawal po. Mga bodega, bawal po hanggat maaari. Okay. Sa loob ng kwarto, sa salas, sa office, pwede po. Okay. So, yun po yung top 20 po. Sana po ay nabanggit ko yung mga dapat banggitin na tanong regarding po dito sa nanbu coin at sa hulu coin. Mag-ingat po. May mga peke po nito. Basta pag it's too good to be true, sobrang mura, magtaka na po kayo. Okay, magtaka na po kayo. Kasi wala pong murang ganito. Sa totoo lang para lang sa opinion ko. Okay? So, doon sa mga bumili na po sa akin, sa mga nagtiwala, again, thank you so much from the bottom of my heart at pinagkatiwalaan nyo ako. Sa mga suki ko, available na po ang aking nanbu coin at hulu coin. Matagal na po itong available. Last year pa po itong available. Mag-message lamang po kayo or you can go to my FB page, ang Cosmic Gemstones, ang nag-iisa kong online store na meron na po akong 6,000 followers. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. You can message me if you have any concern regarding po the price of these two items. Messenger po, Cosmic Gemstones, at sasagutin ko po kayo, or you can call me or text me at 0923-416-5082 for further inquiries or for further concern, especially of the price of these two. Okay, so yun lamang po. Again, maraming salamat. Thank you and God bless. Sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin. Thank you and bye-bye.